sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, ihahatid sa Balita sa Hapon ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 AM. DZRJ 810 AM at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Pinagsani Puwersa. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang yumaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talastas. Magandang umaga po at welcome sa Lapid Fire. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan, ang Lapid Fire. Natatampukan po ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Mari kayong tumawag at lumahok sa ating pong pagtatanghal sa pamamagitan po ng inyong mga reaksyon. Tayo po'y sabayan ding napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. Lahat po ng detalye para sa mga palatuntunan ng 8 Tri-Media dito po sa himpilang DZRJ 8 Gs sa inyong mga talapihitan. Pumunta lamang kayo sa aming pong website. I-type lamang ang 8trimedia.com. Yung pong 8 doon ay number. Andyan na po lahat ang detalye para masubaybayan ninyo sa live streaming ang ating palatuntunan. Malalaman ninyo ang mga oras at pamagat ng mga palatuntunan na itatampok ng 8 Tri-Media Broadcasting Network dito po sa himpilang DZRJ. Andyan din po ang ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Madali na po tayong mapapanood kahit saan kayong panig ng bansa at mundo. Sa mga nais po namang magbigay ng reaksyon sa ating pong mga landline, ang numero po ay 412-0288. Ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa yumagang ito. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang
Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Painit na po ng painit ang labanan sa politika. Kanya-kanyang deklara na po ang mga tatakbong Vice President mo ang nagiging mas exciting kapanapanabik kumpara sa mga tatakbong presidente. Ang dami nila. Halos walang paglagyan na partido sa politika. Katulad ngayong araw na ito, nasa pahayagan, ina-announce na po ni Senator Bongbong Marcos ang kanyang pagtakbo bilang Vice President. Kahit po wala siyang ulo. Sabi niya, kahit wala siyang katandem na Pangulo, tuloy ang kanyang pagtakbo bilang Vice President. Gayong siya pwede pang tumakbong senador. One Sapagkat term lang yan. isang term pa lang siya. Mm. Hindi sa mga tuwid, may isa pa siyang term. Pero mas pinili niya na tumakbo sa mas mataas na pwesto na Vice President. Ito namang tila tatakbo, tila hindi, na si Gringo Hunasan, na binansagan nga po yung partido nila ni Binay na bihon. Bihon. Sabi naman ni Binay, hindi bihon yan. Bingo. Baka mabingo kayo. Makahulugan nun. Sabihin, patay. Ang hirap niya, baka mabingo tayo niya sa eleksyon. Mga kaibigan, at sino pa mga vice presidential? Oh. Si Alan Peter Cayetano, dumiklara na rin pero wala ring ulo. Bakit kaya? Bakit kaya mas marami sila na nag-uunahan sa vice presidency? At mas nagiging exciting ito sapagkat dapat ang panabikan natin yung presidency, di ba? Oo, tama. Pero nalipat po sa vice president. Sipin mo, magtataka ka. Di ba? Oo. Alan Peter Cayetano, tatakbong vice kahit na walang presidente. Ba't hindi na lang presidente tinakbuhan? Si Trillanes pa pala Total. nagdeklara din. Total wala ka rin naman palang kasama. Pwede rin naman presidente, di ba? Oo. Bakit vice? Oo. Yan. Yan ang pansinin ninyo, mga kaibigan. Si Trillanes, Oo. nga pala, Nung nag-file linggo, din. nag-declare siya ng linggo. Kung meron tayong tatlo na ang Nationalista Party na tatakbong vice president. At tatlo rin ang vice presidential candidate yata na nagmula naman sa Bicol. Mm-hmm. So, ang ibig sabihin po, sino-sino ba yung mga tatakbo? Apat yan. sila. Apat pa pala. Oo. Gringo, Kiss, Trillanes, Robredo. Oo. Yun. Apat. Apat sila. Oo. Sa madalit sabi po, kahit papano, magkakawatak-watak ang Oo. boto ng mga Taga Bicol. Bicolano. Labo-labo sila sa Bicol. Magika nga, kanya-kanya sila ng boto yan. Ha? Mm. Ibig sabihin, mapalad po yung hindi taga Bicol. Oo. Oo. Mas mapalad yun. Oo. Kasi Pabor sa kanila yun Oo. Kesa kasi yung Bicol solid lagi yan Mm. Sa mga mga nakaraang eleksyon Siyempre. Solid vote yan Yung regionalismo talagang umiiral din. oo, ang pinakamalakas na regionalismo sa Pilipinas sa Bicol Dapat Mm. ma-interview dyan si si Joey Salcede. Oo, si Joey. Kasi yun, matino mag-isip yun. Yun ang pwedeng tanungin tungkol dyan. Dahil nung una, sabi niya, kung maglalaban sa vice presidency si Chis na taga Bicol At at si si Lenny. Lenny Robredo taga Bicol din, Si Lenny daw. talo si Chis Escudero Ay. Oo. sa labanan na yan Sa Bicol. Sa Bicol. Bicol naman to pinag-uusapan.
Ngayon, 4 na sila. Mm-mm. Ano kaya magiging pananaw dito ni, Yan. ni Joey Salceda, di ba? Oo. Yun ang dapat maitanong sa kanya. Yan ang political analyst. Yan, Talagang ano yan. Hindi, tsaka ano yan eh. Sitting governor yan eh. Oo. Di ba? Kaya Hindi. may say yan. Ngayon, mga kaibigan, bakit ho ba nag-uunahan yata sila na maging vice president? Sa napakaraming tumakbong vice president. Hindi kaya isa sa dahilan dito yung kaso ngayon na nakahain laban kay Senator Grace po, yung disqualification case na baka iniisip nila dumating ang sandali sakaling Ma-disqualify. ma-disqualify si Grace po kung nanalo na presidente, tapos na-declarean disqualified, sila papalit kung sino yung mananalong vice president. 'Di ba? Magiging presidente. 'Yun ang iniisip po yata nila, ano ha? Ngayon mga kaibigan, may caller tayo? May Caller. tawag tayo. Okay, sige, pakinggan natin ha. Bigyan daan muna natin ng isang tawag sa telepono. Sino kaya ito? Dito ba tayo? Anong line tayo? Anong line? Hello? 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 Wala. Wala pa. Wala pa. Dali lang. Okay. Antayin namin ho yan, ha? Antayin namin. Ngayon, ito ho, pinag-uusapan natin, ba't nag-aaway, o ba't nag-uunahan sila? Ang daming gustong maging vice president. Ikaw, Atong, gusto mo ba? Mag-file tayo, ipapag-file kita ng certificate of candidacy. Dahil baka mamaya, manalo si Grace po. Ang mangyanyari, ang mangyanyari niyan, ikaw ang presidente. Akala nila, no? Hindi, swerte sana ni Amay. Talaga to si Amay Bisaya. Mali. Hindi ka nag-file eh. Hindi pa pala Hindi pa filing. tapos. Umatras yata ang damuho eh. Oo. Hindi ba pinatatakbo natin vice yan? Tumahimik eh. Oo. Nawala eh. Pero bago yan pakinggan muna natin ang ilang mga paalala mula po sa ating himpilan. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with transfer. Mivik and that. It's 9:30 BBC in Minute. Myanmar. This is still a The developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Ang V-Fresh ay nakikiisa sa sigaw ng bayan para sa kapayapaan. Naniniwala ang V-Fresh na pagpayapa ang bayan, may progreso at mabilis ang asenso nating mga Pilipino. Mag-V-Fresh at pag-usapan ng may malamig sa bibig, ang aksyon para sa kapayapaan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations! Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, pinag-uusapan ho natin itong mga ang dami nilang nagpapile ng
papail ng candidacy nila para sa pagka-vice presidente. Kaya gusto na rin sana naming i-file ng certificate si Atong Ma for vice president. Kasi ang pinakamalapit lang na pwede maging dahilan dyan, isa, yung iniisip nga po nila na baka itong si Senator Grace po, natatakbong presidente, meron ho kasing nakahain ngayon na disqualification case. Na kung sakasakali, baka ma-disqualify ito, yun namang magiging presidente, iniisip nila yung vice president. Kung ito'y mananalo. At saka kung ang disqualification ay magaganap pagka nanalo na siya. Kaso, alam nyo ho, mga kaibigan, maniwala kayo sa akin at sa hindi. Pag si Grace po nanalo, halimbawa, si Grace po, yung kaso sa kanya, mawawala na rin yun. Siyempre, presidente ka na eh. Magagawa mo na mga paraan. Alam mo naman yan, para-paraan eh. Kung yung Chief Justice nga dito, natatanggal eh. Di ba? Pwedeng may paraan lahat yan eh. Sabi nga, pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tsaka dyan, nagiging applicable yung Voice Populi, Box Day. Kasi pinakamataas na posisyon yan eh. Ganun nga. National. Pero, ang masama ho dito, yung paniwala. Kasi paniwala lang nila yun eh. Alam nyo kung bakit. Ito ang kaibahan ng disqualification na kung tawagin ay ab initio sa legal term. Ang ibig sabihin po, para sa mga hindi naman nakakaalam kung ano ab initio, sa pagkakaintindihan namin, sa English kasi yan, from the start. Ibig sabihin, kung sa umpisa pa lang, disqualified ka na, meron ng mga ganyang klase ng kaso na nadesisyonan. Yung nadesisyon ng kaso na katulad niyan, na ang pumapalit ho kung sakasakali mang madisqualify, halimbawa nanalo na, hindi ho yung vice eh. Pagka ang disqualification is from the start. Kung tawagin ab initio, ang pumapalit po doon kung sino yung sa decision jurisprudence ng Korte Suprema, ang pumapalit doon ay yung pumangalawa na nakakuha ng pinakamaraming boto na nakalaban itong madidisqualify. Yun ang uupo, yung tumakbo rin na presidente sa posisyon na yun. Katulad ng nangyari po sa kaso ni E.R. Ejercito. Tama. Kasi ang disqualification ni E.R. Ejercito, hindi ab initio yun ang commission of naman niya, yung violation, election violation. Nangyari yun, qualified siyang kumandidato eh. Qualified siya. Qualified naman yun. Pero na-disqualify siya. Di ba? Dahil sa may nilabag siya, yung overspending. Malabis na paggasta ng pera na hindi mo naman alam saan mo kinuha yan. Hindi naman nalaglag yan sa langit, nasa lumulahat. Tapos barya pa. Di ba? Kung coins. Kung ilang milyong coins yan, 20 milyon mahigit na coins yun eh. Paano mo sasaluhin yun? Imposible pa rin, di ba? Kahit umulan ng pera. Di ba? Ang hirap ipaliwanag eh. So, ang naging kaso niya, after, hindi before. Yan binibigay. Kaya, nung si E.R. Ejercito, ma-disqualify, ang pumalit, yung, sino? Vice Governor. Vice Governor. Ibang kaso kasi yun. Ibang kaso yun, after yun. Ngayon, itong kay Grace po, hindi ho, iba ho ito. Ito ho'y ab initio. Ano ibig sabihin nung from the start, sa umpisa pa lang? Sa umpisa pa lang, walang karapatang kumandidato. Yung isang pinadidisqualify. Si E.R. may karapatang kumandidato.
Kaya lang may nilabag na batas. Kaya ang pumalit sa kanya, Vice Governor. Ngayon, pagka ayon po sa mga jurisprudence, mga pinasyahang kaso ng Korte Suprema, hindi nga lang sa Vice President, pero ganun din yung ganun din yung kaso. Iisang kaso na ab initio o kaya ang disqualification ay sa simula na walang karapatang kumandidato. Di ba yung sinasabi nating nilabas na kaso yung sa Maguindanao, Lanao del Norte, yung Kauswagan, bayan ng Kauswagan, yung mayor doon, pinadisqualify yon. Kamukhang kamuka nung kaso nung kay Grace po. Na ang diniklarang nanalo doon po, yung nakalaban niya. Kapag ka ang kaso mo, kapag ang kaso mo ab initio, ang ipoproklama na mananalo, yung nakalaban mo, na pinakamaraming nakuwang boto. Actually, hindi nga pangalawa yun eh. Hindi. Yun ang una eh. Yun ang una. first. Ikaw kasi, hindi ka pwedeng tawagin kung disqualified ka ab initio, hindi ka pwedeng tawagin ikaw ang number 1 na nakakuha ng maraming boto. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka qualified. Hindi ka kasali. Sumali ka, hindi ka naman kasali. Paano yung boto nun? Tatanungin mo. Sa decision po ng Korte Suprema, disqualified din yung boto. Baliwala po yun. Diniklara po na baliwala yung boto. Kasi ang sabi ng Korte Suprema dyan, ang katwiran nung nanalo na anya ako eh. Bakit Vox Populi, Vox Dei anya eh. Di ba? Ang boses ng bayan ay boses ng Diyos daw. Di ba? May Diyos pa ron eh. Pati Diyos kinakaladkad sa kalokohan eh. Sa politika eh. Ngayon, ito ang sabi ng Korte Suprema doon sa pasya nila, hindi po pwedeng, yung boto nito, voice of the people din yun eh. Na nakuha nitong ipoproklama. Paano yung boto nun? Di ba voice of the people din yun? Ngayon, sabi niya, pag inimbok mo yan, pag yan ang sinunod natin, na komo na elect ka na, kahit na disqualified ka sana, wala kang karapatang kumandidato, pagkatapos nung kumandidato ka nanalo ka, dapat kilalanin na nanalo ka. Ikaw na nga ikaw ang maupo. Pag ganyan ang ginawa natin, sabi ng Korte Suprema, mababaliwala yung batas. Hindi ba? Tungkol sa mga may karapatang kumandidato at wala. Hindi ba? Ganun po yun, mga kaibigan. Kaya, nagkakamali kung ang inaakala lang naman. Paligay ko naman, hindi ganun. Baka gusto lang nila talaga. Pero mahirap yun sa panig ni Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos pwede pang tumakbong senador eh. Pwede pa. Bakit niya isasapalaran kung wala siyang pinangahawakan? Hindi ba? Kesa tumakbo kong senador, sabihin niya, may pinangahawakan naman ako eh. Di ba? Maliban na si Raulo niya. Hindi naman siguro si Raulo niyan, di ba? Tatakbong presidente, vice president eh. Isasacrifice niya yung pagiging senador niya na pwede siyang ma-re-elect eh. Kasi incumbent ka, lamang ka na ron eh. Di ba? Ngayon, mukhang meron siyang nakikitang pag-asa. Pag-asa niya na pwede siyang manalo. Bukod dun sa sinasabing yung ang tawag nito, yung sinasabing yung madidisqualify na paniwala. Yun ay isang paniwala na mali. Para sa publiko, dapat malaman ninyo yun. Kaya ho namin pinauulit-ulit ito. Ibig sabihin may jurisprudence eh. Meron decision ng Korte Suprema tungkol dyan, sa kasong yan. At ito nga lumabas 2-3 weeks ago eh, di ba? Binaba na yung decision eh. Decision na. Hindi pa yata eh. Bakit nag-MR pa ba sila? Baka pwede pa eh. Hindi naman hindi pa final eh. Ang pagkakalam ko, pero may nauna pang decision doon ha. Ang katunayan, yung kay yung kay Halusos. Hindi, Yung isang Halusos, hindi yung
yung ito rin kay Kauswagan Mayor, ang ano diyan ay meron pang unang desisyon ng Korte Suprema na disqualified siya. Yung si Arnado, 'di ba? Arnado ba 'yon? Yun nga yun, si Kauswagan. Oo nga, yun nga. Ang ibig kong sabihin, yung si Arnado na yon, mga kaibigan, may unang desisyon, may lumabas pa nitong bago. Oo. Ibig sabihin nag-MR siya. At itong huling MR niya hindi pa rin final eh. Ha? Hindi pa rin final. Pero itong mayor na to, dinisqualify pinayagan ito ng COMELEC. Pinayagan yan eh. Umupo, no? Oh, pwede sa COMELEC. Mm. O parang si Grace po, nakatakbo eh. Oo. Bagay, nung una, walang kumwestiyon eh. Wala. Kaya nakatakbo siya eh. Oo. Di ba? Dapat muna, sa COMELEC ka pupunta. Kukwestiyonin mo yung yung karapatan ng isang tao na bumoto. Hindi naman kaya mabaliwala yung kaso dahil dumiretso sa Supreme Court sa bandang huli. O, yun ngayon. Tanong ko ngayon sa'yo. Oo. Hindi nanggaling ito sa kwan eh. Sa COMELEC. Sa COMELEC. Kasi, Hindi. Kasi meron set. Oo. Hindi kasi, senador na siya, nanalong senador. Nakapanumpa na siya. Nakapanumpa na. Kaya kailangan set na hawak. Hindi na Hindi na dumaan COMELEC. sa COMELEC. Ayun. Oo. Mabuti yun, pag-uusapan technical yan. yun. Ano? Ang COMELEC wala na ron sa Wala set na. na yun. Congressman, di ba? Wala nang jurisdiction Wala. kay Grace po ang COMELEC. Oo. Kaya nag-complain, naghain ng disqualification case Siya, sir. doon sa Senate Electoral Tribunal. Oo. Ngayon, pupunta pa yan ng Korte Suprema. Ayun ang huli. Oo. Di ba? Mm. So, yun po mga kaibigan, para doon sa mga nag-iisip na baka ang isa sa dahilan kung ba't ang daming kumakandidatong busy. nagsisipagkandidatuhan na busy. Ang paniwala nila, baka kung sakasakaling ma-disqualify si Grace po, sila papalit. Ito mga kaibigan may sinasabi na itong si Senate President Franklin Drilon. Franklin Drilon. Ayan. Mukhang ito pong si Francis Tolentino Tagilid. wala na po mga kaibigan. Mukhang ito babalik na lang sa Tagaytay. Babakasyon. At doon na lang siya. Si Francis. Kasama ng Playgirls. Uy, matagal na bakasyon yan. 3 taon na. Si Francis Kembot Tolentino. Oo. Alam nyo, ito si... Francis Laswa Torrentino. Isipin ninyo. Ang sabi ho ni Franklin Drilon, mga Up kaibigan, to him. di ba iniimbestigahan ho siya ngayon ng Liberal Party dahil sa public outrage nagkaroon ng public outrage dahil sa napanood. Nakababuyan na yun. Kahit sa amon tignan yun Si Erap lang magsasabi siya yung hindi bastos yun Naku po. Kasi bastos siya Yun nga naman, siyempre, pag bastos ka na, wala na sa iyo yung kabastusan, di ba? Wala na mas babastos pa sa'yo. Parang ganun. Ang inaantay ko na nga lang kung talagang taos sa puso ni Erap, yung hindi bastos yung ginawa na yun, gawin din niya yun. Pag gumampanya siya. Tama. Total, artista rin naman siya, di ba? Parang butandi. Higa siya ron, tapos kapartner niya sila Arnie, pwede. Kasi dating artista rin. Isipin mo, imagine ninyo itsura nila Arnie, umuupo kay Erap, nakahiga si Erap. At pagkatapos sinisyain yung ilong. Opo. Pagkatapos patutuwa rin sila Arnie. Hindi malaswa yun. Ano kaya masabi kaya ni Erap na hindi malaswa yun? Pag sa kanya yung pinagawa. Naku po. Sus Mariosep. Ngayon, ang sabi ho ni Franklin
ng Liberal Party, si Franklin Drilon, ano raw, yan si Francis Tolentino, hindi LP yan eh. Hindi membro yan eh. Oo nga, hindi naman siya talagang LP. Ha? Hindi naman siya talagang LP pa. Hindi naman LP yan eh. Ano? Ito, Drilon reiterated that Tolentino is not an LP member. Hindi pa pala kasali. Hindi pa pala nanununtayan. Kasama ka pa lang pero hindi ka pa kasali. Ano ka pala dyan eh. Gate crusher ka pala dyan. Gate crusher. May policy na. Oo. Di ba? Sabihin, laglagan na. Ilalaglag sa ito. Kasi gusto ng tao, aksyon eh. Ayan ang aksyon. Kung Kasi, gusto mong tumakbo, independent ka. Susunod, ganun na dialogue niyan. Pwede. kumbaga ngayon eh, delikado tayo kay Francis Tolentino. Bakit? Pag ito'y pag ito'y isinali natin. 'Di ba? Tagilid tayo. Bakit? Galit na galit ang mga tao eh. Oo. Pati Liberal Party eh, sinisisi diyan. May kasalanan diyan. Sa kababuyan na ginawa niyan. Isipin mo magdala ka ron ng ganyan. Hindi mo sa amin dinala yan. Pag VIP room lang yun eh, no? Sa mga Wala rin ulo nito eh. Kung sa atin niya dinala yan, Atong, tatlo yun eh. Tatlo ba yun? Oo. Hindi, wag na natin sali si Atong, si Jerry Yap na. Wala si Jerry Yap. Wala si Boss. Sana Papabaya na si Atong ha. tinawagan mo sana kami, Francis. Ni Jerry Yap. Booking agent pala ng Playgirls Oo. yan. At sa harap, kami na lang ang pinagsayawan nung Playgirls. Yun, walang masama ron. Kasi dadalhin natin yan sa kwarto eh. Di ba? Hindi natin ipapakita, i-display. Kasi masama yun eh, pakita, di ba? Kaya alam mo ba ang ano pala, ang middle name niya si Francis? Si Francis? Ano? Mong Puwit mo. Ala ka. Di ba ang pangalan ni Francis na buo? Yung pangalan lang, tsaka yung kilala mong pangalan, ano? Francis Tolentino. Alam niyo ba middle name pala niyan? Ano? Mong Puwit mo. Hindi nga. Kala ko nga si Francis Tulina to eh. Hindi, alam mo ba na ang pangalan ng nanay niya ko ano? Pakita. Pakita. Nung dalaga, pakita mong puwit mo. Naku, hihikain na si mga Atong. Lintik po mga kaibigan. Sa madalit sabi po, mukhang hindi na makakasali ito. Kasali. Kasi kung ako rin ang nasa Liberal Party, liderato, abay, wala na tayong ibang paraan. Wala na nalalabi. Na aksyon na pwedeng gawin tayo para ika nga maisalba. Wag masyadong bumaho si Mar. Nadadamay si Mar. Kahit nanood lang yung tao eh. Ano ba? Ano ba ang yung kasalanan? Nandun yun eh. Alam nga namang hindi mo mapanood. Alam nga naman tumayo si Mart. Sitigil kayo. Alam nga namang may nakita ako nag-away. Kasalanan ko kung ba't nag-away. Di ba? Hindi eh. Nandun. Kaya lang, mukhang nung kinakausap siya ni Tolentino, nung ginaganap yung pagsasayaw, kinakausap siya ni Tolentino na may litrato eh. Para hindi niya makita. Hindi siya nakatingin kay Tolentino. Doon siya nakatingin sa nagsasayaw. Naman ni Rojas. He left Hindi, daw bago. sabi ni Rojas, haba naman nakatingin ako ron, galit na galit ako eh. Hindi. Parang yung ano yan eh. Yung kwento nung yung lola, tsaka lolo. Mga 90 anyos na sila. Ngayon nanood sila ng Triple X. Dalawa sila eh. Di sinalang ni lolo yung kwan. Tapos naupo na sila sa sopa. Mga 90 anyos na ito, lolo't lola. Magkatabi sila, nanonood sila ng Triple X. Pagkatapos, nagalit si lola yung mga after 15 minutes na. Nagalit si lola, tumayo eh. Sinampal si lolo. Bakit naman? Ang sabi ni lola, walang iya ka.
Pwede palang kainin yun. Hindi kaya nag-away si Marroas at si Corina. Nung mapanood ni Marroas yun. Oo. Di ba? Sabi naman ni Maros, umalis daw siya bago. Sabi ni Marroas, pwede pala yun eh. Nagmamadali siyang puntahan si Corina. Eh, may ganun pala yun. May ganun pala ron eh. Pambira naman eh. Ha? Di ba? Oo, tama. Parang kudkura ng nyug eh. Sipin mo yun. Ito si Francis, naghahanap ng damay eh. Kasi alam niya matatalo na siya eh. Baka yan ang ginawa niya. Walang boboto Sabotahe. dyan. Kasi ito, pinupuri naman siya ni Erap. Ini-endorso. Nakikialam. Nakikialam si Plander. Bastos ang labanan dyan eh. Pinagtatanggol siya, sabi, ini-endorso pa rin daw siya ni Erap. Ba't ka mag-endorso dyan? Hindi ka naman Liberal Party, gago. Oo. Ano pakialam mo ron? Ba't ka nangihimasok doon? Alam mo, tama yung, mamaya pag-uusapan nga natin yan eh. Pag-aaralan ninyo yung mga pinagsasabi nitong mga to. Si Erap, si Binay. Si Binay may salita eh. Nung siya, inimbita sa bulletin, sa Manila Bulletin. Last week eh. Kaharap niya yung mga editors. Yung parang round table, discussion. Tinatanong siya ron. Isa sa itananong sa kanya, anong gagawin mo pag natalo ka? Hindi ako papayagan niya pag nadaya ako. Ang sagot, nadaya eh. Nadaya, Ibe. natalo. Sabi, pagka ako nadaya, magrarally ako. Pangungunahan daw niya yung people power. Ano? Sino people power yun? Ha? Ngayon, ibig sabihin po, pag-aralan nyo yan, yung statement na yan. Pagkatapos, lumalabas na ang vice presidential candidate niya, Gringo Nasan. Ano itong mga ito? Ano ang mga pagkakaugnay nito sa mga salita na yan at saka yung sinabi rin ni Erap? Yung pinalalabas ni Erap na siya raw nangunguna, yung pala number 3 pa siya eh. Naku po. Sa ibang survey, may kausap kami nito kaninang umaga ni Peter. Nagkakape kami, isang public official. Pro Binay ito eh. Yung kausap namin eh. Hindi ko na babanggitin kung sino. Nakasabay namin doon eh. Nakilala ko. Dahil matagal nang kilala ko eh. Nasa gobyerno. Ngayon, kay Binay siya. Ang sabi niya, may survey, hindi kami nag-uusap tungkol sa Maynila. Kasi nabanggit ko lang, baka si Erap din, mag-file na ako. Hindi, wala na yun si Erap eh. Sabi gano'n eh. Although yan eh, kaibigan ko yan. Alam mo, pwede tayong manurian, lumapit dyan, di ba? Pero wala na eh. Sa San Juan lang, tagilid na sila eh. Sabi gano'n eh. Pagkatapos sabi, nabasa ko niya yung survey ng Pulse Asia. Yung pinaka-latest na survey. Ay, hindi pa nilalabas yun. Hindi, meron secondary question pala ron. Yun hindi nilalabas. Sabi niya, dun sa secondary question na hindi nilalabas, hindi kasi nilalabas yun eh. Ang tanong doon ganito, kung si Grace po ay hindi tatakbo, sino sa mga pangalang ito ang iboboto mo? Ay nakalagay doon, Binay, si Rojas, Erap, Duterte, di ba? Wala na si Grace po eh. Nandun pa si Bongbong Marcos. Yun, 6. Alam mo ba? Si Erap, ilan? 8. 8. Sige. Si Rojas at Duterte, 20, tig 20. Secondary question ha. Pagkatapos, si Bongbong Marcos, 16, 18 yata. Ilan ba si Bongbong Marcos? 16. 16? Mataas pa kay Erap. Oo, tama. Hindi ba? Si Erap ang huli. Pagkatapos, sa Maynila daw, ayon sa kanya, number 3 na lang si Erap. Naku. Kulelat, Ibang survey ito ha. Itong survey, yan palang sabi nila, ayon sa kanila, nabasa niya raw eh. Hindi ko namang hindi naman
wala namang dahilan para Wala namang motibo yun. bulahin Oo, niya ako, di ba? Oo, tama. Alam niyang mahirap tayong, ano, oo. Eto ngayon, mga kaibigan, ang sabi po, may secondary question pala yan. Yun yung hindi nilalabas ng survey. Ang nilalabas lang nila, yung kasama lahat. At tanongin, sino gusto mo ritong... Merong deception talaga eh. Unang-una, yung hindi kasali si Grace po, very yun, leading yung question mo. Ba't mo hindi mo isasali yun? Di ba? Kandidato nga yun eh. Ba't kayo gagawa ng ganun secondary? Pero, for purposes lang na malaman ng tao kung gaano sila kabantot, yun eh. Yun ang dahilan eh. Yung secondary question eh, number 8 points lang si Erap eh. Naku. Mario. Sa porsyento ng tinanong eh. Di ba? 20 si Marojas, 20 rin si Duterte. Pantay si Duterte tsaka si Rojas. Yun ang magaling. Pagkatapos si Bongbong mataas pa sa kanya. Oo. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Sinasabi lang ho namin, ha? Ito naman pinagtatanggol niya ngayon si Francis. Ano maitutulong mo? Di makakasama ka pa. Lalong makakaano yun. Ano maitutulong mo kay Francis Tolentino? Nag-i-illusion si Erap na malakas pa rin siya eh. Hindi, ito yung sinasabi ko sa may senaryo eh, Rose. Si Erap, kung maaari, makuha nila yung mga yan kahit bastos. Mapasama nila sa kanila. Para dumami. Dumami kakampi nila. Ng kakampi, doon sa binabalak nila. Gagawin palabok yan eh. Di ba? Kumbaga, nagluluto ng pansit eh. Ayan po. Gagamiting sangkutsa yan eh. Ayan si Erap. Kasi ang sabi ni Erap, ang nangunguna raw sa Maynila, ang naglalaban daw sa Maynila, silang dalawa ni Bagatsing. Tama naman yun. Kung tutuusin mo. Kasi kung ang tatanungin mo, taga Maynila, tama yun. Bakit? Ang pinaglalabanan kasi nila, yung pangalawa. Hindi naman yung pang-isa eh. Yung number 1. Kasi yung number 1, nakasettle na eh. Si Lim eh, kay Lim eh. Lahat ng pinirwisyo ni Erap sa Maynila, na mamamayan sa Maynila, ang sinasabi, mabuti paan niya si Mayor Lim. Talaga naman eh. Yun eh. Ngayon nila napagtanto eh. Perky, yung ngayon parang napakatamis ni Mayor Lim. Dahil yung ang dami namang kakandidato ngayon na Vice Mayor sa Maynila. Ang dami, di ba? Ilan yung kakandidato dyan? Kumukuyog siya, no? Maraming kumukuyog kay Mayor Lim. Alam ni Percy, ang istorya. Kumbaga sa kuwan si Mayor Lim nilalanggam. Sa sobrang tamis. Naglalapitan ng langgam, Oo. Kasi iba-iba nga, may mga nag-a-apply bukod sa alam nating magiging running mate ni Mayor, si Atong Asilo. Yun ang pwede. Vice Mayor. For Vice Mayor of Manila. Sino ba yung Atong Asilo? Yung po'y congressman. Ng 1st District of Manila, taga-Tondo. At 3 beses nanalong konsyal, 3 beses dinahalal na congressman. Ito nga ang 3rd term niya matatapos na. Kaya siya tatakbong Vice Mayor. Ngayon, yan ngayon ang pinakamataas na opisyal ng Liberal Party sa Maynila eh. Kasi siyang may pinakamataas na posisyong hinahawakan. Ganun ang ang partido nila eh. Kung sino yung nakaupong may mataas na pwestong hinahawakan, yun ang namumuno ng partido. Ngayon, nung isang araw, hindi lang yung isang araw, di ba nauna nang nag-apply kay Mayor Lim na Vice Mayor, si Ali Atienza. Ngayon, nung isang araw, eto namang si Tricia Bunoan. 3rd termer congresswoman na rin. 4th district. Eto nga maganda. Ang sabi ni Tricia Bunoan, lumapit siya kay Mayor Lim. Ang sabi niya, Mayor Lim,
kahit ho hindi ako ang vice mayor nyo, ay kayo pa rin ho, kayo ho ang aking susuportahan na mayor na aking dadalhin sa susunod na eleksyon para ho sa Maynila. Sana totoo yun kasi, kung ang concern mo talaga, yung lungsod ng Maynila at yung mga taga Maynila. Tama. Hindi ba? Oo, tama. Kahit na meron siyang vice mayor na kandidato, official, running mate, si Tricia Bunoan na nagsabi, narinig ko Nandun ako kasi nag-aalmusal yung mga si Mayor Lim, tsaka yung mga kaibigan niya, mga supporter niya. Narinig ko. Yun ang sinabi. Sa madalit sabi, hindi lang yan Meron pang isang congressional candidate ngayon sa Maynila na nagpunta rin kahit may kandidato na si Mayor Lim doon sa distritong tatakbuhan. Nung kandidatong yun, nagpunta rin kay Mayor na kayo rin ang aking susuportahan. Siguro, ang dahilan lang wala namang iba Nag-ikot siya sa Maynila Sino sinasabi? Na mayor namin, si Lim. Tama. Ayan po yun ang dahilan kung ba't si Mayor Limo parang matamis na nilalanggam. Parang pulot pukyutan. Oo. Ngayon, naramdaman na ni Erap yan. Alam na nga ho ni Erap yan Kaya yun ang sinasabi niya, pinalalabas niya na sila raw ni Amado ang naglalabanan. Para bang hindi kasali si Lim. Ngayon kung hindi kasali sa inyo, di ba? Talagang hindi siya pwedeng sumali ron dahil labanan na magnanakaw yun ng mga mandurugas, di ba? Bakit kasi ang pinaglalabanan nila yung pangalawang pwesto. Naku po. Ano ginagawa ngayon ni Erap? Kaya ito tandaan ho ng mga taga Maynila. Kami rin ho nagsabi nito. Sinabi namin sa inyo na dahil malapit na naman ang eleksyon, lahat ng katarantaduhang ginawa ni Erap at ni Isko, halimbawa, pinagbabayad kayo sa ospital. Yung dati libre sa panahon ni Mayor Lim. Yun nga ang dahilan, ba't nagtayo ng public hospital para libre? Public di ba? Ngayon, kaya nga po, public yan, walang bayad. Nung pagupo ni Erap, ang ginawa, pinagbayad. Lahat. Sa public hospital. Magbayad kayo, Anya, sa public hospital. Ngayon, ano ginagawa ngayon ni Erap dahil malapit na eleksyon? Nag-uumpisa na ang panloloko. Naku po, yan na naman. Ang panloloko, ganito. Naglalabas ng karatula. May telephone number pa Lahat daw anya ng mga may kinalaman na maniningil sa ospital, sa 6 na ospital. Kala mo siya nagpatayo ng ospital kung makapagsalita. Sino maniningil niya? May karatula pa sa mga ospital, 6 na ospital sa Maynila. Isumbong ninyo sa numerong ito. At ganun din, pati na yung nagkakalat ng maling balita. Sige nga, sumbong nyo nga ako. Tumawag kayo doon, sige. Hindi kayo susumbong kasi hindi mali yung balita. Magpipresenta na ako. Isumbong nyo ako ron. Ngayon, di nakita ngayon yung karatula. Isumbong ang mga may kinalaman sa paniningil sa mga ospital. At saka yung nagkakalat ng mali raw na impormasyon. Isumbong mo kay Erap. Hindi. Alam mo kung ano mangyayari? Maraming magsusumbong. Alam mo kung sino isusumbong? Silang dalawa ni Isko. Tarantado pala kayo Lolokohin nyo kami. Gumawa kayo ng ordinanse. Oo, tama. Yung pagpaniningil sa ospital, hindi galing sa bibig lang ni Erap tsaka ni Isko. Kaya kayo pinagbabayad sa ospital. Yan, ipinatutupad sa bisa ng isang batas ng ordinansa na ipinasa nila pag-upo nila sa Manila City Hall noong 2013. Anong ordinansa yon? 80 to 31 yata?
Merong ordinansa ho yan. Kaya yung karatula na yon, isang malaking panloloko yun. Ha? At kung totohanin man nila, ang nakalagay doon, ng papayagan daw, may orange card. Bakit may discrimination? Ba't selective? Yung walang orange card, magbabayad pa rin. May orange card na taga Maynila. Daw. Ha? Ba't kailangan? Paano kung wala ka orange card? Yun ang masakit. Ha? Magbayad ka pa din. Bayad ka. Pupunta ka sa recto. Magpapagawa ka ng orange card. Yung fake. Ha? Di ba? Tama. Look, ito, maliwanag na panloloko yan. Kamukha rin nung panloloko sa mga market vendors. Yan market vendor. Ang panloloko ni Erap sa mga market vendors na pinalayas doon sa Quinta Market, hindi niya totoong itataas ang bayad dyan. Ha? Tinan ninyo, malaking panloloko eh. Yan daw pagaganday nung mamamahalang pribado nung yung Quinta Market tsaka yung mga palengke na ibinebenta nila. Ngayon, katunayang hindi totoo yun? Kasi po, hindi sira ulo. Ang isang tao na magninegosyo, pagagawa ko yung palengke na yan, pagkatapos, hindi ako kikita. Common sense lang yun. Sentido común yun. Ha? Ngayon, kaya ko pagagawa yan, magninegosyo ko eh. Tama. Ano importante sa negosyo? Yung tinatawag na return of investment. Abbreviation nga nun, ROI. Di ba? Anong ROI? Yan. Pagka nagtanong ka ng negosyo sa mga nagninegosyo, sasabihin sa'yo, nag-offer ka sa kanya, i-finance mo itong negosyo. Sasabihin sa'yo, anong ROI ko dyan? Anong return of investment ko dyan? Pag namuhunan ako, ano ibabalik sa akin yan? Ibig mo sabihin, hindi mo tataasan ng singil sa palengke, nagagastusan ng 100 milyong mahigit na renovation. Ha? Hindi ko itataasan singil ng bayad sa palengke para malugi ko, ganon? Donate ko lang yung pera ko. Ang uunahin ko kagad, yung balik sa akin. Tama. Yung return of investment ko. Yun ang uunahin ko sa negosyo ko, di ba? Para masiguro ko yung pagbawi dun sa ipinuhunan ko. Kaya malaking kalokohan. Hindi na ho natin sinasabing itataas. Isipin nyo na lang. Pag-isipan nyo na lang, sentido común lang ho ang gagamitin nyo. Meron bang magdi-develop na negosyo, magninegosyo para malugi? Ha? Ano yan? Buy and sell ng mga siraulo? Bibili ka ng kotse na 100,000. Pinaayos mo pa. Nung ibenta mo, 80,000. Meron ba mga ganon? Siraulo na negosyante? Bay ni Lolo. At kung totoo man, napapayagan na nilang walang may libre sa ospital, may magpapalibre sila. Hindi nyo utang na loob yun. Una, bakit? Public yan eh. Ang pinampapasweldo sa mga nagsiservisyo dyan, sa mga doktor, lahat, galing po yan sa kaban ng lungsod ng Maynila. Pangalawa, kaya ho nila pinakukuhan yan, pinamamalita yan, para lokohin kayo. Yan ay walang hiyaan eh. Bakit? Para makuha tiwala ninyo. Para maloko na naman kayo sa eleksyon. Kasi mag-i-eleksyon. Bahala na po kayong magpasyaron, ha? Hindi ho naman sapilitan dito sa programa namin. Ang sa amin lang tumutulong kami na buksan ang inyong isip kung paano tayo dapat pumili ng ating iboboto. Tama. Kung kami mag-endorso, kung ayaw nyo, wag. Di ba? Hindi ho pilitan ito. Yung pakikinig nga lang sa amin Saan kayo nakakita ng programa? Kung ayaw nyo makinig, lumipat kayo doon. Wala namang ganun dito lang yun Di ba? Tama. Kung ayaw nyo makinig sa amin, sa susunod na programa kayo makinig. Kasi magpo-programa na si Mayor Lim at saka si Migs Hill. Sa kanilang
programang Katapat at Karancho. Yan. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo, sa lapid fire walang sinisino. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Babalik po kami bukas. Huwag kayong aalis. Susunod na po ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Mayor Alfredo Lim Ito at po. si Migs Hill. Ito po si Peter Calastras. Ito po si Rose Navenario. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Love with Fire. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Amado Bagaching. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Dave DeForest reporting Russian troops may be headed to Syria. A Russian lawmaker said what he calls a unit of Russian volunteers, including men who fought in eastern Ukraine, may join Syrian government troops fighting in Syria. The remarks follow reports that Russian volunteers already have been spotted fighting alongside the Syrian army. Meanwhile, NATO member Turkey has reported multiple incursions by Russian fighter jets into its airspace over 2 days. Dorian Jones reports. Turkish government officials say the country's military radar locked on to the Russian jet, and Turkish Air Force F-16 fighters were scrambled to intercept it. Turkish official quoted in the media said its jets would have engaged, but the Russian plane returned to Syrian airspace.